Hello guys! Bago natin simulan ng kwento, gusto ko lamang ipakita itong bag na nabili ko sa Shopee. Sobrang ganda ng bag na to guys sa personal at napakaganda din ng quality. Hindi lang yan guys kasi marami kang malalagay na gamit sa bag na to. Dahil meron din itong laptop compartment na kasyang mga 13-inch na laptop o tablet. Perfect ito sa mga estudyante o sa mga nagtatrabaho na lagi nagdadala ng mga laptop. At hindi lang yan guys. Kasi ang bag na ito ay meron din lagayan ng tumbler. So may dalawa siyang compartment sa gilid na pwede nyong lagyan ng tumbler at yung maliit na payong. Ngayon lang ako nakakita ng sling bag na ganito na meron lagayan ng tumbler. Meron pala itong 5 compartment. 2 sa gilid at 2 sa harap. Tapos yung main compartment niya, may 2 pang bulsa doon at yung laptop compartment nga. So mabibili nyo lang ang bag na ito guys for only 475 pesos. Tapos free shipping na. Hindi ka mabibigo sa bag na to guys kasi gamit na gamit mo to at water resistant din ito. Available ito sa olive green, black, brown at itong beige na color. So kung gusto mo din bumili nito, i-click mo lang ang product na naka-flash sa video nito at ilalagay ko din sa description yung link kung saan madadirect kayo sa Shopee. Yun lamang po at simulan na natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alena, 25 years old. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ng aking tiya na pumanaw 8 taon nang nakakalipas. Ito po ay isang paulit-ulit na paalala sa aming pamilya tungkol sa pagtitiwala. Ang tiya ko po ay ang pinakamabait na taong nakilala ko. Siya at ang kanyang asawa ay nakatira noon sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Wala silang anak, kaya siguro ang pagmamahal niya ay ibinubuhos niya sa aming mga pamangkin at sa kanyang mga kapitbahay. Mahilig siyang magluto. Halos araw-araw, may naaamoy kang masarap na pagkain mula sa kusina nila. At hindi siya madamot. Lagi siyang nagbibigay ng pagkain sa mga kapitbahay, lalo na sa mga pamilyang alam niyang kapos sa buhay. Isang araw, may bagong pamilyang lumipat sa isang abandonadong bahay sa dulo ng kanilang kalye. Isang mag-asawa yon at may isang anak na babae. Kakaiba sila, hindi sila nakikisalamuha sa tao. Laging nakasara ang kanilang mga bintana kahit katanghalian at bihira mo silang makitang lumabas. Pinag-uusapan na nga sila noon ng mga tsismosa dito sa aming lugar. Pero ang tiya, dahil sa kanyang kabaitan, ay sinubukan silang kaibiganin. Isang hapon, nagluto siya ng paborito niyang ginataang bilo-bilonon. Nagdala siya ng isang mangkok sa mga bago nilang kapitbahay. Kinabukasan, bilang ganti, ang babae mula sa pamilyang iyon ay nagdala din ng isang palayok ng ulam sa bahay nila tiya. Isang uri ng maitim na inadobo yon. Sabi pa raw ng babae, "Pasensya na, ito lang ang nakayanan naming lutuin. Salamat pala sa bilo-bilo mo." Tuwang-tuwa si tiya noon. Sabi niya sa kanyang asawa, sa wakas ay mukhang magiging kaibigan na nila ang mga ito. Kinain nilang mag-asawa ang adobong bigay para sa hapunan. Pagkatapos ng gabing iyon, biglang nanghina si tiya. Nagsimula sa simpleng lagnat at pananakit ng katawan. Pagkaraan ng 1 linggo, hindi na siya makabangon. Pumayat din siya ng gusto. Tapos yung balat niya ay parang nanilaw din. Isang araw, habang hinuhugasan ng asawa niya ang palayok na pinaglagyan ng adobo nun,
may napansin siyang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim nun. Isang bato yon na kulay itim na may kakaibang korte na kahit anong kuskus niya ay hindi daw matanggal. Nang maisipan ng kanyang asawa na kausapin muli ang kapitbahay nila, wala na sila nun. Ang bahay nila ay walang tao na parang hindi ito tinirhan. Iniwan lang nila ang palayok na pinaglagyan ng bilo-bilo ni Tia sa may pintuan nila. Doon na sila humingi ng tulong sa isang matanda sa aming baryo na may kaalaman sa mga ganitong bagay. Sabi ng matanda, ang pagkain na ibinigay kay Tia ay hindi ordinaryo. Ito daw ay may kasamang lason na dahan-dahang umuubos sa lakas at buhay ng isang tao. Isang uri daw ng kulam yan. Pagkalipas ng isang buwan, pumanaw po si Tia. Ang sabi sa death certificate, complications due to unknown illness. Pero sa aming pamilya, alam namin ang totoo. Si Tia ay nalason. Nalason sa pagkain na ibinigay ng mga taong hindi nila kilala. Salamat po sa inyong oras, Sir JD. More power po sa inyong channel.